Note last Sunday. Unsay tema na to tumiaging Domingo? Allah, ang nakalimot na siguro mo. Unsay tema na to last Sunday? What liquors brings? Ha? What liquors brings? Unsay dala? Unsay ikahatag sa unsa ning liquor sa Bisaya? Ah, gitawag nga siya og liquid devil, which is the liquor, no? What liquor or liquid devil brings? Unsay dala sa ilimnon? Unsay ikahatag sa ilimnon? Ato ning nasugdan miaging Domingo. Murag di pa gini mahuman siguro karong Domingo ha. Murag dili pa. Tanawon lang nato kung mahuman ba ni karong nga Domingo, no? So, what liquid devil brings? Ang liquor, ang ilimnon, gitawag siya nga liquid devils. Now, sa Bible na gitawag din nga puno sa balaan nga espiritu. Familiar man na? Puno sa balang espiritu. Sa Biblia na apoy mga tao din nga gisudlan og yawa. Kadungog mo? No? Tong gisudlan og yawa. Pero ang ilimnon ang author ani nga libro si Dr. Halfpile, ingon pa niya, ang ilimnon usa ni ka liquid devil. Usa ni siya ka yawa nga saan ang liquid? Liquid na lang din sa yun. May tag liquid, kana atong ginainom. Hindi po ng gasolina, liquid pa po ng gasolina. Kanang ginainom, liquid na siya. Ang ilim nun, gitawag niya og liquid devil. Kunya, ingon pa niya, one of his statement, si Dr. Halfpile, nga during sa World War II, sa World War II, sa Vietnam War, naman to din yung ikuan, wala man. Ako take note din Mambak na lang ko aning ihang isa ka statement din Sa County of Bay County. I don't know where is Bay County in America somewhere. In Bay County, there were 2,000 alcoholics. Aminaw pag-ayo. Sa panahon ni Dr. Halfpile, sa ilang county, siguro mo yung tag-county, barangay na sa tuwa. Sa ilang barangay, na ay 2,000 kabuok mga manginumay. Recently, they've learned that alcoholics cost Bay County over $9 million per year. It cost them $9 million per year. The 2,000 alcoholics in Bay County cost the county this much, $9 million per year in lost time to industry, accidents, replacement, and retraining programs. Tungod sa mga palahubog, ingon pa niya, ang ilang barangay nawadaan og $9 million per year tungod sa mga palahubog. The National Highway Safety, because of drinking people involved nearly half. This is America. Record ni sa Amerika, aduna sila ay 53,000 highway deaths in a year. May imagine mo na? Muna siya ang ilahang gitawag nga siya tawag na? Murag siya tawag na? Murag boundary nila ba? Pwede over, pwede below. But the boundary is 53,000 highway deaths each year. And according sa record, half of it, that's 25,000 dead bodies caused by beer, wine, and whiskey on the highways. Katunga, almost, no? Grabe.
O over pagid ay sa katunga. Sa 53,000 nga patay sa dalan, ang 25,000 ana namatay caused by drinking alcohol. Beer, wine, whiskey, kanduay, sa pa nga po, Adre? Binokolapo, kani, master ni ba? Ano sa pagkakot? Sa baligyan ito. Binokolapo, wala na? Oh, GSM. Grabe, kami rice, ba? Hindi raw niya sahay. Pero, this is a true record. Dili din ako himo-himo, ha? This is a record in America. May imagine mo nang sobra katunga sa nangamatay sa highway accidents are caused by drinking drivers. Not all of it are because they are drunk, but because a person is drunk, he hit someone that's innocent. Nabanggaan niya. 5, mas daghan pa ang napatay sa hubog kaysa hubog mismo nga namatay. That's sad. Okay ra unta nga namatay siya kay hubog siya. Ang problema nakadamay. Unya mas daghan pa ang nadamay niya nga hubog siya kay siya. Ang driver wa namatay. Ang driver nga hubog wa namatay. Ang iyang gibanggaan nangamatay. May imagine na ninyo? So, padayon na to ni nga topic, what liquid devil brings? Wine, whiskeys, any, kulapo, mga GSM, beer na beer, mga tanan ilon, pastor, gamay raman ang akong giinom, ning tilaw raman ko. Timan ini ninyo, ang tanan nga mga palahubog, nagsugod yun na sila og tilaw. Wala na sila nahimo nga palahubog, nga inom sila ditsog daghan. Nagsugod na sila og gamay. Now, I hope masabtan na ninyo. Unya, gitawag na siya nga liquid devils. So, natunan na to last week, nga ang liquid devils brings distress to the family. No, grabe nga. Ang pamilya, distress. Unya, ikaduha, brings disorder to life. Ang kinabuhi, wana. Dili na in order, but disorder to life because of drinking. And then, karon nga buntag, ato ni ipadayon, what liquid devil brings. In America, more deaths and broken homes caused by strong drink than are caused by the Vietnam War. Brother Bill he's a veteran siya sa Vietnam War. Kaapil ni siya, nakaserve ni siya sa Vietnam War. I don't know how many were dead during the Vietnam War, but according to Dr. Halfpile, more deaths, more broken homes are caused by strong drink than the Vietnam Wars. Mas daghan pa og nangamatay, mas daghan pag pamilya nga nangabungkag sa ilim nun kay sa Vietnam War. Na atong ipadayon ang pagtuon, what liquid devil brings. Number 3. Let's turn to Isaiah chapter 5. Tanaw na to sa libro sa Isaiah, Biblia ang atong pasultihon, no? Isaiah 5:11. Isaiah 5:11. Atong basahon dungan, ready? Isaiah chapter 5 verse 11, all together, nasa screen, basa. Woe unto them that rise up early in the morning, that they may follow strong drink, that continue until night, till wine inflame them. Let's pray. Ginoo, salamat sa imong mga pulong. I pray, Father, na imo Ginoo andamon ang kasing-kasing sa mga Kristohanon nga niya karon nga buntag. Pagdawat sa imong mga pulong, masabtan namo ni Ginoo unya kung pagampo, Lord, nga mga Kristohanon usab Ginoo, andam sila Ginoo nga pagabadlungon nimo. Lord, dili man ako ni gusto apan mao man gyud ang imong pulong Ginoo. Di pud nako ni usbon tungod kay gisulti ni sa imong pulong Amahan. Panalangin ni Ginoo ang imong alagad pagsaysay, hatagin taon sa kaalam Ginoo nga masaysay ni sa simple nga pamaagi ug masabtan usab sa matag usa. Amo ra gyud nga isalig kanimo ang tanan. Ginoo, bisan unsaon na kog wali dinhi, kung dili balaan ang espiritu ang mulihok,
wa gyud mahimo Ginoo kini nga mensahe akong pag-ampo Lord. Naunta ang balaan nga espiritu mao ang manglihok kanamo Ginoo. Ang balaan nga espiritu mo'y makikistorya Ginoo sa imong katawhan karon nga buntag among ginisalig. Pasalamatan ug lawaman nga madawat sa pangalan ni Jesus. Amen. Murag sama kayo mo nagpray ko. Dili magsama ha. Alright, dili sa Isaiah chapter 5 verse number 11. Ingon ba sa Biblia, kaalautan ngadto kanila nga nagbangon og sayo diha sa kabuntagon aron sila makasunod og isog nga ilimnon nga nagpadayon hantod sa gabi hangtod nga ang bino nagpainit kanila. So dinhi makita nato gikan sayo sa buntag hantod sa gabi unya ingon sa Biblia giunsa sila sa bino gipainit sila sa bino. So Kristohanon ingon sa pulong sa Dios nagbangon sayo sa buntag hantod gabi hantod gipainit sila sa bino. Ang uban ingon aning inom ko kay di ko kaistorya no pangkuan na ni painit sa dunggan para makaistorya ko no nindot na nga rason. But I want to tell you that the devil is a great deceiver. He wants you to think nga gamay raman sulay raman para ra ni painit sa dunggan. Pero ingon sa Biblia, di raman gid dunggan aning init nila dinhi Ang bino may painit kanila. Ang uban ingon why problema pastor kay kung muinom ko sa tiyan man ako ibutang. Sakto po na nga prinsipyo no nga ibutang nako ni sa tiyan no ako maning imnon pero subo pa malandongon daghan nga mga Kristohanon daghang mga tao nga imbes sila mo'y makontrola sa ilang bisyo ang bisyo na nagkontrola nila no dili lang kay inom apil na ni tanan bisyo na bisyo sa inom na bisyo sa sigarilyo na bisyo sa sugal. Ang sugal, daghag, dato na nga purdoy diha. Ang inom, daghag, mga lindot og trabaho din ha. Nawad ag trabaho. Ang bisyo, bisan doktor inyong pangutanon, di gyud na makaayo sa inyong lawas. No? O, wa gyud na ikahatag nga kaayo sa atong pamilya. Gani, din sa Biblia, guba ang pamilya. Gani, din sa Biblia, ikaduha, guba ang kinabuhi. Ikatulo karon disaster to character. Ang ilimnon, makaguba sa kinaiya. Manin ninyo ni. Ang ilimnon, makaguba o kinaiya. Ang tao nga adunay maayong batasan, kung siya makainom, mawala ang iyang insakto nga batasan. Nakahinumdum ko sa lulo aning kambal. Dominic o Benedict, nani sila lulo diya sa Baluarte? Kasi kalan yung lolo? Si Tatay Alex, silang lolo. Ingon niya, Pastor, na ako'y agalon. Kernel. Kada maglakaw na siya, ubanon di ko niya, magtumig Cebu, mag-inom na siya. Ingon pa niya, Pastor, kernel to kung agalon, pero kung mahubog, wala na'y buot. Ingon pa niya, mangihi na lang sa butilya sa beer. Kanya, sa iyang kabuang, kung mag-ihi, hirap po daw butang sa lamisa. Una-una, agad na. Kernel na, ha? Kung mag-inom, ibutang na po niya klamisa, tubilan po niya ang beer, itagay po niya siyang kaubag inom. Kernel! Huna-hunaan na ninyo. Graduhan, na iniskwelahan, sakto yung kahibalo. Pero pagkahubog na, wanay buot. Huna-hunaon ni mo nang mudulog na kaugsuka. No, imong suka, imo na idulog tungod sa kahubog. Siguro wala ka kaabot sa ingon anak nga point. Salamat sa Ginoo kay wa pa ka kaabot anak. Siguro nagsugod pa lang ka, ginagmay pa lang imuha, tilaw-tilaw pa lang imuha. Pero sultihan ko ikaw. Kana imong tilaw-tilaw karon, kana imong ginagmay karon, kanang moingon ka nga, kaya raman ako, pugnan akong kaugalingon. Moabot ang panahon nga di na nimo kaya pugnan imong kaugalingon. Karon imo pang gibutang sa tiyan pero moabot ang panahon. Nga kanang imong gibutang sa tiyan, ikaw na ibutang niya sa iyang tiyan. Imbes ang bino ibutang nimo sa imong tiyan, ikaw na ang ibutang sa bino sa iyang tiyan. Ikaw na imnon sa bino. Dili na ang bino imong imnon. Ikaw na ang imnon sa bino. No? So dinhi makita nato disaster to character. Guba
ang kinaiya. Guba ang maayo nga batasan. Guba gyud Kristohanon kung ikaw gainom pagkahubog nimo. Ang tao nga hilumon pag mahubog mahimong sabaan. Ha? Mut lang kita man siguro mo na. No? Dinhi sa mo wala ko kita na diri, wala man diri sa mo. Kung diya siguro sa Emmanuel sa ganso niya ba? Kanang hilumon pag mahubog saba na lang kayo. No? Daghan na kayo sa istorya. So, kinahanglan, Kristohanon, ato ning timan-an ang gisulti sa pulong sa Dios. Tanawan niyo sa verse 12. Isaiah chapter 5 verse 12. The Bible says, and the harp, and the viol, the tabret, the pipe, and wine are in their feast. Pista sila. Kompleto og musical instruments. Di ba? Mga musical instruments man eh. Why problema ni? Nay harp, nay viol, nay tabret, nay pipe, mga musical instruments. Pero kabalong mo sa ilang giapil, and wine. Ngayon din naman, huwag mo lami itugtog kung di ka kainom. Huwag mo lami ikanta kung way tagay. Nagyod ang bino silang pista, and in their feast, but they regard not the work of the Lord. Nagpista sila, pero wala sila nagpakabana, wala sila nagtagad sa buhat sa Ginoo, ni naghuna-huna sa lihok sa iyang kamot. No? Wa gyud sila naghuna-huna sa gibuhat sa Dios. Ang ilang gihuna-huna ra ang ilang kaugalingon. Tanaw verse number 20. Pag-abot sa verse 20, woe unto them that call evil good. Mao ni ang mahitabo sa tao nga makainom, tao nga mahubog na, ingon sa Biblia, kaalautan ngadto kanila, nagtawag sa dautan nga, unsay tawag na sa dautan? Maayo. Ilang tawgon ang dautan nga maayo og sa maayo nga dautan. Nagbutang sa kangitngit ingon nga kahayag. Og sa kahayag ingon nga kangitngit. Nga nagbutang sa pait ingon nga tamis, og sa tamis ingon nga pait. Tanawa? Ingon sa Biblia. Ang pait mahimo ng tamis. Di ba kanang tanduay? Pait man na. Pero sa palahubog, ha! Dami kay pre! Kating tamisa. Nanari sa Biblia. Ingon sa Biblia, klaro kayo. Ang dautan, nun sa daw, maayo. Ang maayo, mo sa na, madautan. Ang ngit-ngit, mahimong, kayag para nila. Abi sa alas 12 sa gabi eh. Kaya kaya niya lakwon. White plus light. Hubog man. Hadlukan ng tao nga di hubog, mahadlok na. Pero hubog, hadlukan, may wakwak na. Ay, di na mahadlok. Mga Kristohanon, dili man ako nagsulti ani. Pulong man ni sa Dios. Amen? O ang pulong sa Dios, gisulat ni, para sa atong kaayuhan. Verse 21. Woe unto them that are wise in their own eyes and prudent in their own sight. Tanawa. Mga maalamon sila, mabright kayo sila sa ilang pananaw. Manin, mahubog na. Paminawa ng istorya sa taong hubog. Siya ray bright, siya ray hawd, siya ray kabalo. Ikaw wa kay kahananawan. Pagabot na to sa verse 22. Woe unto them that are mighty to drink. Kalautan ngadto kanila nga kusgan sa pag-inom sa bino. Og mga tao sa kusog sa pagsagol sa isog nga ilimnon, no? Kusgan sila sa bino. Kusog pa gyud mo sagol og kusgan nga ilimnon. Ay gina mix nilang mga ilimnon ba? Ingon sa Biblia unsa sila? Kaalautan. Abi nimo gayahay sila. Abi nimo maayon na sila. Abi nimo malipayon na sila. Ingon sa Biblia, kaalautan ngadto kanila. Alaot. Wa gyud nag-ingon ang Ginoo nga panalangin sa tawo palahubog. Ingon sa Biblia, kaalautan. Kristohanon, nagwali ko ani, wala ko nasuko sa tawo nga naibisyo. Wa ko nasuko sa tawo nga kainom. Pero ang pulong sa Dios, gasulti nato, amen. Gapahimangno nato kay kabalog yun ang Dios. Nga alaot yun ang paingnan sa tao nga gabuhat ni ini. Mawad-an nagpanimuot, mawad-an nagpamaayo nga pamatasan. Ug wa gyoy ayo ang kinabuhi sa tao basta mahubog na. Ang manners, ang good manners, wala na.
Mo na mga batanon, kamo. Na mga batanon din eh. Nakatisting na siguro ni. Paminaw mo, mga batanon. Jurex, nakatisting na ka? Lady. Sige, may nga nagwala, pero nakatisting na siguro ni ba? Kanin si Dalo, katisting, nagkini. Di kumutukan ni katisting. Wala, di ganyan siya mutukan ba? Pero, ayaw gyud mo testing ano eh. Ha? Moingon siguro ba, gihatlok ka ni pastor. Ingon sa Biblia, mao gini padulngan sa tao. Palahubog. No? Alaot. Dili ako nagsulti niya. Pulong sa Dios nagsulti ni ini. Mawala ang maayo nga pamatasan, no? Timanan ginato. Ang tao nga palahubog, disaster to character. Guba, no? Guba gyud ang kinaiya. Wa gyud ayo ang kinaiya. Aw timan-an nato ni. Adto ta sa verse number 7. Balik ta sa verse number 7. Unsa to tong gibasa? Isaiah 5 verse 7 ba to? Sige ingon din sa verse number 7. For the vineyard of the Lord of hosts is the house of Israel, the men of Judah his pleasant plant, and look for judgment, and behold the oppression for righteousness, but behold a cry. Ay sa kadali lang. Kay sayop niya akong reference nga gibasa. Nata sa chapter 6 man siguro ni. 6 verse number 7. Pagdigid mao. Sayop akong reference. Kasi makita ng hell hath enlarged herself. Verse 14 na. 5:14. Therefore hell hath enlarged herself and opened her mouth without measure, and the glory and the multitude and the pomp, and he that rejoiceth shall descend into it. Atong basahon ang verse number sayop gini akong reference na. Pasensya na mo kay dili niya mao akong reference. Verse 7 basahon na to sabi mo the vineyard. Dili gud mao. Right. Sagdanan sa nato na kay nawala ang akong dili mao. Alright, tagahan mo na ako example. It happened in America. Kung dili ra po ni of course sa America, mahitabo din ni sa tao nga palahubog. Dili niya ako apang daot, I am just reading a story. An example of this, example aning tao nga palahubog, is the sanctuary for drunken Roman Catholic priest in Lake Orion, Michigan. Wala ko katultol asa ni dapit, pero kung namoy kwarta ato ni tuon, no? Na example aning nahitabo, this is the sanctuary. Sanctuary ha, puloy-anan for drunken Roman Catholic priest in Lake Orion, Michigan. Naagid sila gihimo nga sanctuary o puloy-anan sa mga palahubog nga pari. Siguro kung magbutang po tayo, palahubog ng mga pastor, na po siguro yung sulod. Kasi na pa pastor palahubog. Pero timanaan nato ni, that regardless of what kind of person you are, mapari man ka, ma-common people, ma-ordinaryo, matambay man ka, kung imong tugutan ang imong kaugalingon, nga mo inom. Permiro mapugnan pa na nimo. Pero padulong yun ka. Padulong yung ka mo salom nga moabot ka sa punto nga di na nimo kaya pugnan nimong kaugalingon. No, mao ni mahitabo sa mga katawhan, nahitabo na ni sa mga katawhan. And Kristohanon usa ka batan-on. There is a teenager dito sa Wiwahitska, Florida. Nag-mention ko mga place dire, siguro mga strange place ni sa inyo, ano? If these places are strange to you, strange po ni sa ako. In we watch, lisuda po dito ko, ano yun?
Wiwahitska, Florida, 17 years old, was sentenced to a term of natural imprisonment. 17 anyos nga bata nga lalaki. He was sentenced to life imprisonment at hard labor in Rainford Prison for pistol slaying his brother-in-law. Iyang gipusil iyahang bayaw. Gipusil. 17 anyos ha. Gipusil niya iyang bayaw. The young man said, listen. Paminaw mo. Ang batanon mingon, yes, I would like for my case to be an example for all other young boys not to drink. Ingon pa niya, yes, I would like my case nga mahimo ni nga example sa young boys. Pamina mo, mga batanon, 17 years old, na priso siya. Ingon pa niya, gusto nako nga kini akong kinabuhi. Mahimo nga example ninyo nga di mo inom. Tiwason ako og basa yang statement. Ingon pa niya sa yang statement, anto dapit, drinking was the cause of my troubles. Napatay nako, napusil nako akong bayaw kay nag-inom ko. Ingon pa niya. Let this be an example to all teenagers. Every time you start to take a drink, think about what whiskey did to me and don't even take it. Una-hunaan ninyo unsay nahitabo sa kuha. Una-hunaan ninyo unsay gihimo sa ilimnon sa kuha. Napusil na ko akong bayaw tungod kay hubog ko. O gusto na ko inyong una-hunaon ako nga inigunit ninyo sa baso nga di na ninyo imnon. Kay naguba ang akong kaugmaon, naguba ang akong kinabuhi tungod sa bino. 17 years old. Mga batanon, namo din namina mo, mga young people, kung nakatilaw na mo, ayaw na inyong buhat ang usap. Kung wa mo nakatilaw, maayo kay wa mo nakatilaw. Ayaw na magtilaw, anak. Mga papa, nga na din makaguba nig pamilya, makaguba nig kinabuhi, makaguba nig paayong pamatasan. Ang ilim nun, makaguba ug maayong pamatasan. Mag-away mo sa imong asawa, tungod gagainom ka. Why ayo ang ilim nun, no? Ini nga mensahe gisugdan ako ni last Sunday, katong naa diri tumiaging Domingo, nakadungog na mo ani. Balikon ako ni ikatulo, makaguba ug maayo nga pamatasan ang ilim nun. Why maayo nga ikadalit sa inyong kinabuhi ang ilim nun? The casualties of drink, the damages of drink, tanan nga ilimnon, basta ilimnon nga makahubog, are greater than those of war and pestilence and famine combined. Mas daghan pa ang naguba nga pamilya, mas daghan pa ang individual nga namatay during COVID, mas daghan pa ang nangamatay sa ilimnon kaysa panahon sa COVID. Ang ilimnon, makaguba ug maayo nga pamatasan. 50 years back, gikan karon, ang mga ginikanan, tahuron sa mga bata. Una-una ang mga bata karon. Ang mga bata karon, mao nay tahuron ug ginikanan. Ang ginikanan mo, respeto na silang anak. Kaya akong anak, college graduate, trabaho ni. Ang mama, kay way inispilahan, way grado. Nak, kay pang kahit bugas yan, na. Pwedeng luya in town. Dili man taningon ani sa una. Pero karon, panay nada. Panay ayo. Sa bulan pa yung ilim nun, nagkawa naging batasan. Unang Kristohanon, I hope nga unta mabutang ni sa atong kasing-kasing og una-una, no? Even John the Baptist, he set a good example as a forerunner of the Lord Jesus Christ. It was written in Luke chapter 1 verse 15. Tanawon kay nato, John the Baptist. Luke 1:15. Basahon na to ni. Luke 1:15 sa gisulti sa Biblia. In Luke chapter 1 verse 15, this is John the Baptist. Ingon pa niya,
For he shall be great in the sight of the Lord, and shall drink neither wine nor strong drink. This is Dr. Luke. He wrote about John the Baptist. John the Baptist shall be great, Luke 1:15, in the sight of the Lord, and shall drink neither wine nor strong drink. Dili siya mo inom og bino, dili siya mo inom og ilimnon makaubog, and he shall be filled with the Holy Ghost. Puno siya sa balang Espiritu, even from his mother's womb. Anong nahimo man nga great si John the Baptist? Because he did not drink wine nor strong drink. Kristohanon, there was a story of a drinking man who is 26 years old. He went to the hospital. He died in the hospital, and the doctor made a statement. This young guy, 26 years old, ingon pa sa doktor, at 26 years old, dying or died from drinking, have his brain defective as a man of 70. Ang 26 anyos, namatay siya sa inom, gitanaw iyang utok daot na. Ang iyang utok susama na sa utok sa 70 anyos. 26 ha, na utok. Yang utok mura nag 70 anyos, namatay sa inom. Siguro mo yung mga pastor, sige, balik-balik ng inom. Kung yapon na, wag, Kristohanon, baliko na ako ning trabaho, pagbadlong kaninyo. Gani, 2 Timothy chapter 3, the Bible says, sa ingon sa Biblia, 2 Timothy 3 verse number 16. 2 Timothy 3:16 ba na? Sa ingon sa pulong sa Dios. 2 Timothy chapter 3 verse 16. Oh, the Bible says, kung basahon, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Mga igsoon sa pagtuo, mga Kristohanon, ang tibuok nga kasulatan, ang Biblia, gihatag pinaagi sa inspirasyon sa Dios ug mapuslanon alang sa pagtulunan. Ang Biblia, mapuslanon alang sa pagtulunan, alang sa pagsaway. Ang Biblia, mapuslanon pagsaway gid ay. Amen? Mo na nga badlungon kita, sawayin kita alang sa pagtulid. Katong hiwi nga Kristohanon, na Biblia nga magtulid. Alang sa pagpahimangno. Ang pulong sa Dios kapahimangno, diha sa pagkamatarong. Amen? Tulidon ta, sawayon ta. Kung sa pagyod, ang gisulti sa pulong sa Dios. Pagsaway, pagtulid, pagpahimangno, diha sa pagkamatarong. Amen? Di man kita mahimong matarong kung walay pagsaway, walay pagtulid, no? Kung dili lang kay say maghisgot ag inom, laki ra naapoy mga babae nga moinom gyapon. Tanawa gay na inyong kinabuhi, magtiayon, manginumay. Unsay resulta sa ilang kinabuhi? Unsay resulta sa ilang mga anak, no? So, Kristohanon, gusto nako nga inyong hunaw-hunaw nga kining akong wali, wala ko na suko ninyo. Ako ning giwali kay concern ko sa inyong pamilya. Concern ko sa future sa inyong anak. Unsay kaugmaon sa inyong anak kung palahubog ka lang. Naka-income, nakakwarta ka, palit kag bino, pagkahubog nimo, wala imong batasan. Malimtan nimo pangandoy. Malimtan nimo ang kinahanglan sa mga anak sa eskwelahan. Kay ang imong hunahuna inom. Ha? Kristohanon di man makaguba ni og maayo nga pamatasan. Unya, ang ikaupat, Proverbs 14:34. Proverbs 14:34. Unsa gyud sa Biblia? Proverbio kapitulo 14 versikulo 34. 14:34. Kini gisulat kini sa pinakamaalamon nga hari sa Biblia. The wisest king, si Solomon. Proverbs 14:34. Pinaka-bright, ingon pa niya, righteousness exalted a nation, but sin
is a reproach to any people. Ang pagkamatarong, mutuboy sa nasod, apan ang sala. Unsa daw siya? Pagtamay ngadto sa bisan unsang katawhan. Ang sala, pagtamay dahil. Number 4, what liquid devil brings? Ikatulo, it brings disaster to character. Ikaapat, it brings destruction to nation. It brings destruction to nation. Ang nasod, maguba tungod sa mga palahubog. Of course, di lang palahubog. Apil na din, labi na karon ang drugs. Ay, grabe. Hubog na, drugs pa yun, samot. Kristohanon, di na unta mag-apil-apil ani. Amen? O kung naka-apil man ka ani, o siguro karon nag-participate pa ka ani, maghimo tawag saad sa Ginoo, Ginoo, ako ning biyaan. Ginoo, salamat ni ako ning talikdan. Ginoo, di na ako ni mahimo kung wala ka. Tabangi ko ani Lord, no? Destruction to nation. Ang nasod, maguba tungod sa ilim nun. Joel 1 verse 5. Ato yung basahon. Joel 1:5. Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos. Joel, sorry. Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel. Joel, chapter 1, verse 5. Ano sa ingon ni Joel? Joel 1:5 og 6. Joel 1:5 og 6. I will break also the bar of Damascus and cut off the inhabitant from the plain of Aven, and him that holdeth the scepter from the house of Eden, and the people of Syria shall go into captivity unto Kir, saith the Lord. Verse 6, that saith the Lord, for 3 transgression of Gaza, and for 4 I will not turn away the punishment thereof, because they carried away captive the whole captivity to deliver them up to Edom. Joel 1. Ay, sorry. Amos, manila akong gibasa. Tingala, buko. Joel 1:5 ug 6. For a nation is come up upon my land. God is talking. A nation is come up upon my land, strong and without number, whose teeth are the teeth of a lion, and he hath the teeth of a great lion. Verse 5. Awake, ye drunkards, and weep, and howl, all ye drinkers of wine, because the new wine, for it is cut off from your mouth. Ang basahon sa Bisaya, pagmata, kamong mga palahubog, og paghilak, og pagtiyabaw, tanan kamong mga palainom og bino, tungod sa bago nga bino, kay kini giputol gikan sa inyong bakba. Kining tao nga di makainom, muhilak na ba ni? No? Magsabaw gyud og di makainom, ngita gyud pamaagi makalusot nga moinom. Mo nagiingon sa Biblia, awake ye drunkards, pagmata kamong mga palahubog, ingon sa Biblia, o paghilak o pagtiyabaw, tanan kamong palainom og bino. Tungod sa bago nga bino, kay kini giputol gikan sa inyong bakba. Kristohanon, ang pag-inom o ang bisyo, dili lang kainom, bisyo, bisag unsa nga bisyo, distraction to nation. Ang nasod sa Pilipinas, hinahinay o kaguba, tungod sa bisyo. Inom, droga, no, wala saktong pamatasan, wala saktong buot, wala na yung mahitabo ingon sa pulong sa Ginoo. Kristohanon, even Belshazzar the king, Belshazzar, he was a great king, made a great feast to 1,000 of his lords. They drank wine. Sa diyang, naghimo sila pista, nag-inom sila before the 1,000. That's Daniel chapter 5 verse 1. The drinking party, the dancing, the idolatry continued through the Babylonian feast. Belshazzar, the king of Babylon, they were famous. They drink wine. And before the end of this amazing chapter, judgment had caught up with the king Belshazzar because of his drinking party. The Media-Persian army was within the city, and the secular history tells us that the blood flowed up to the ankle deep.
in the kingdom of Belshazzar, in the kingdom of Babylon, that great Babylon had been conquered by the Medo-Persia. Kabalo mo sa hinungdan? Tungod kay nangahubog sila. Ang hari, ang mga sundalo, nangahubog. The Medo-Persia came in and killed the Babylonian army. Ingon sa history, that blood flowed up to the ankle deep, abot sa tikod, inside Babylon. Ang dugo, abot sa tikod. Gipamatay sila sa Medo-Persia. Kaya nangahubog sila. Kristohanon, kung sa imong hulaton, maguba imong pamilya, kaya palahubog ka. Kung sa imong hulaton, maguba ang kugmaon sa imong anak, kaya palahubog ka. Siguro mayon ka, gamay ram pastor, tilaw-tilaw ram niya ako karon. Ayaw hulata nga moabot ka sa punto na di na tilaw-tilaw. Karon nga nagtilaw pa ka, kung mahingo, undangan na nato. Amen? Guba ang nasod. Guba ang pamilya. Guba ang pamatasan tungod sa bino. Kristohanon, ang bino, walay ayo sa kinabuhi sa Kristohanon. O bisan unsa nga bisyo, way ayo. Masigarilyo man na, mainom man na, masugal man na, ang bisyo, way ayo nga ikahatag sa atong pamilya. Ang maayo nga mahatag nato sa atong pamilya, ang pulong sa Dios. Amen? Imanin ninyo, wa ko masuko sa inyo ha. Giwali na ko ni, para ni sa atong kaayuhan. Amen? Para kaayuhan sa atong pamilya, kaayuhan sa atong mga anak, kaayuhan sa kaugmaon nato, no? May imagine mo na, pila imong gasto pag inom ni mong bino. Pila ang San Miguel Beer. Kung imo ng tigumon, every time nga makahuna-huna ka, nga moinom ko, ako ning ilugian. Kaya nag-inom ko karon. Pila ba yung? Oh, 120. Inom ko karong buntag. Oh, 140 na. Imbes kay magpalit ko, lugian ko ni 140. Makahuna-huna na pagkapagkahapon. Palit ko na, ay, ilugian ko ni 140. At 280 ang adlaw. Nya, sigarilyo. Sigarilyo ko na, ay, tag-city ang sige, lugian na nako ni. Perting kakuha sa imong matigom sa isa katuig ba? Ing nakog bakakon Kristohanon. Kana imong bisyo, ibutang na sa lugian. Lugi gyud ang namaligya. Ikaw gyud ginansyado. Amen. Makauna-una kag sigarilyo. Kapila ka man ni sigarilyo sa kadlaw, mga kalima. Agamay ra pastor. Ka-20. Diba yung kung ka-20, tagpilang stick. Tag-sit, site. Nya times 20, ay dakuha kayo sa imong matigom ba? Isa ka tuig, kung gainom ka, gasigarilyo kayo ka, gapatan pa kayo ka. Simpatan, lasto, surprise. Tiguma ganina, ay, kana imong madawag sa surprise, layo ra kayo na sa imong matigom. Amen? Kristohanon, ayaw pailad sa yawa. Daghan na ang nailad sa yawa, guba ang ilang pamilya, daot ang ilang kaugmaon. Mas maayo karon, moingon ta sa Ginoo, Ginoo, biyaan ako ni. Amen? Kaya ba nimo moingon? Lord, tabangi ko nga mabiyaan ako ni. Kristohanon, ikaw mubiyaan na, mubalik ra gyapon ka. Gikinahanglan nimo ang tabang sa Ginoo. Daghan akong Kristohanon nakitaan mibiya, miundang. Balik gihapon. Kay sila raman ani undang. Wa man sila nangayo sa tabang sa Ginoo. Kristohanon, gikinahanglan nato ang tabang sa Ginoo. Lord, tabangi ko nga mabiyaan ako ni. Ginoo, tabangi ko nga ako ning kalikdan. Sugod karon ako nang ilugian ang akong bisyo. Amen? Makatigom kita. Kristohanon, buot na ko masayra ninyo. Wa ko masuko ninyo. Ipalangga ta mo, concern ko sa inyong pamilya. Kung nakay bisyo, kung naigo ka karon, dili na ko buot nga pasakitan ka. Pero buot na ko nga makaamgo ka sa kamatuoran. Na ang bino, bisan unsa nga bisyo, sugal, sigarilyo, why ayo ikahatag kani? Bisan doktor, muingon sa inyo anak. Bisan doktor, muingon sa inyo. Di na makaayo sa inyong kinabuhi. Busa Kristohanon, tugutan na to, no? Ang pulong sa Dios, pagbadlong, pagmatuto, o pagtulid. Amen? Dili si Pastor James, wa ko'y katungod mamadlong ninyo. Wa ko'y labot sa inyong pamilya. Pero ang pulong sa Dios, naagay katungod. Amen? Edad lebas yan, magulang siguro mo sa kuha. Pero mabadlong ko. Kay pulong sa Dios, ang gabadlong ka nato. May God bless you, Lord. Let's all stand.
Mag-awit ang closing hymn, atong awiton ang awit nga nagauluhan. Atong awiton, Jesus paid it all. 23. Jesus paid it all. 125 dahil Jesus paid it all. Nadia Jen? Atong awiton, wala yung piano, verse 1. Awit. Si Jesus nagingon, maluyahon ikaw, magabantay magampo, ug ligonon ko ikaw. Silot kong tanan, iyang gibayran, kasing-kasing ko karon, iyang gihinluan. Nakita kong gahom kanimo, Jesus, may mga nakasala nga imong gihinluan. Silot kong tanan, iyang gibayran, kasing-kasing ko karon, iyang gihinluan. Ang kaluwasan ko sa grasya mo, ug ako nahinluan sa lubong sa kordero. Silot kong kanan, iyang gibayran, kasing-kasing. Angel, last. Iyang last verse, number 4. Sa akong pagbarong, sa atubangan mo, ang pagdahing ko kini, imong gitubos ako. Silot kong kanan, iyang gibay. Amen! Kasing-kasing ko karon, iyang gihin. Balik verse 1. Ingon sa itong gawit sa verse 1, si Jesus nagaingon, maluyahon ikaw, magabantay, magampo, ug ligunon ko ikaw. Maluyahon gyud ta. Anyawa, manintal gyud sa tua. Pero magbantay gyud ta, amen? Magampo gyud ta, ug ligunon ko ikaw. Kristohanon, ang pulong sa Dios nagpahimangno kanatong tanan. Amen? I hope nga di mo magdumot sa kuha, di mo masuko sa kuha. Ang uban simbahan, sultihan mo nako. Ang uban simbahan, dili mo walig bisyo. Kay kung magwalig bisyo, anay manimba. Kristohanon, muwalig gyud ko dinhi. Walihan gyud mo nako. Kaya ang pulong sa Dios nagsulti man gyud ini. Amen? Ang akong gisulti sa inyo, gibasa ko na sa pulong sa Dios, inom ang pulong sa Dios. Batok ka na, no? Ug di na tutugutan nga ang gisulti sa Biblia, ang tarong mahimo ng dautan. Ang dautan mahimo ng tarong, di nato natugutan, no? Ang ngit-ngit mahimong hayag, ang hayag mahimong ngit-ngit mabali na hinoon. Una, ang pulong sa Dios mao gyud ang atong ipahari sa atong kinabuhi. Pabilin sa pagtindog, magprita sa pagtapos. Ginoo, salamat sa imong mga pulong. Lord, salamat sa imong pagbadlong, pagmatuto, pagtuliid Ginoo. Dios, ang imong pulong sakit kini, sumala sa imong pulong, Hebrews 4:12, hait pa kini sa espada nga duhay sulab, mudulot ngadto sa kauyukan sa among bukog. O Dios, akong pag-ampo unta ang imong pulong nakadulot gyud kini Ginoo sa among kasing-kasing. Kung naaman sa among taliwala nga napay bisyo, akong pag-ampo Ginoo tabangi sila amahan. Lord, akong pag-ampo Ginoo nga unta bag-uhon nimo ilang hunahuna Ginoo. Nga ang bisyo, way maayo nga ikahatag sa among kinabuhi, masigarilyo man, mainom man, masugal man,
Ginoo akong pag-ampo, tabangi sila nga mabag-o ilang kasing-kasing, mabag-o ang ilang huna-huna. Amahan, giyahe ang matag usa kanamo. Liguna Ginoo ang mga Kristohanon. Ang yawa mutintal matag adlaw apan akong pag-ampo Ginoo. Tabangan nimo sila nga makalingkawas ini nga tentasyon Ginoo. Tabangi Ginoo ang ilang kinabuhi nga may kausaban Ginoo. Nga di na susama sa una Ginoo. Biyaan, talikdan ang bisyo, talikdan ang sugal, talikdan ang sigarilyo, ang inom o unsa pa man nga bisyo sa kinabuhi, tingali bisyo sa babae. Lord, kung naaman na din Ginoo nga iglesia, na may Kristohanon kay imo anak Ginoo, badlungan sila Ginoo. Lord, ingon imong pulong nga ikaw nagasilot sa imong kanakan, makaamgo unta ang mga Kristohanon Ginoo. Nga ang imong pulong Ginoo matuod kini, nagabadlong, nagamatuto, nagatulid kanamo Ginoo. Lord, akong pag-ampo, tuguti nga ang imong pulong maghari sa among kinabuhi. Among kinitugyan, pasalamatan, ug lauman nga madawat ng tanan pinagi sa pangalan ni Jesus. Amen! Mayong udto sa tanan.